sa'yo, tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ibinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong ako'y ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginaganap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nainip ang mga tao sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila kay Moises. Nilyas mo ba kami sa Ehipto para patayin sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Sawa na kami sa walang kwentang pagkain ito. Dahil dito, sila'y pinaldalhan ng Panginoon ng makamandag na ahas at sinumang matiklaw nito ay namamatay. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami sa Panginoon at sa iyo. Idalangin mo sa kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dumalangin nga si Moises at ganito ang sagot sa kanya ng Panginoon. Gumawa ka ng isang ahas na tansok. Ilagay mo yon sa dulo ng isang tikin. At sino mang matuklaw ng ahas na tumingin doon ay hindi mamamatay. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Mula noon, lahat ng matuklaw ng ahas, ngunit tumingin sa ahas na tanso, ay hindi namamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kayo ngayon ay makinig sa turo ko, mga anak. Inyong dinggit o linigin, salita kong binibigkas. Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga. Nangyari pa noong una, kaya ito ay mahiwaga. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Tadapat nung sila'y lilipunin na ng Diyos, nagsisi ang karamihat, sa Kanya'y nagbalik loob. Noon nila nagunitang ang sanggalang nilayang Diyos. Ang kataas-taasang Diyos ay kanilang manunubos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Kaya't siya ay pinuri ng papuring hindi tapat. Pagkat yaoy pagkukunwarit, balat kayong matatawag. Sa kanilang mga puso, nagahari kataksilan. Hindi sila nagtatapat sa gawa niyang tipan. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Gayunpaman, palibhasay, Diyos siyang mahabagin. Ang masamang gawa nila'y
pinatawad niyang tambing. Dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin. Kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos. Nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipahahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumasamba sa'yo at pumagalang sa krus mo, nakaligtasan ng mundo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, walang umakyat sa langit kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paanong itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, gayon din naman kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan, maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat.
Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kabatid. Happy Fiesta po. Palakpakan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno. Tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat sa araw na ito na tayo po ay nagkatipon-tipon upang papurihan at sambahin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. At ito po yung pagpapasalamat natin sa Diyos ang pagkakataong muling makasama ang ating Panginoon, makalakbay tungo sa buhay na walang hanggan. Kanina po, narinig natin sa ating mabuting balita kung ano ba yung summary, no? Ano ba yung buod ng plano ng Diyos sa ating buhay. At sabi po sa mabuting balita ayon kay San Juan, ang Diyos ay nagkatawang tao, no? Nakipamay sa atin, at ito yung kanyang misyon upang tayo ay iligtas, hindi upang husgahan. Siya'y nakaisa sa atin, no? Dahil ang Panginoon sa kanyang dakilang pagmamahal, ang Ama, no? Ipinagkaloob niya ang anak upang makasama natin dahil sa kanyang pagmamahal, ipinakilala natin o ipinakilala sa atin ng Diyos Ama ang anak na nagkatawang tao. Tamang-tama po yung ating tema ngayon sa ating kapistahan, Nazareno 2024, Debosyon, Translasyon at Misyon. Ibig po naming makita si Jesus. Katulad po ng bawat karanasan ng bawat isa sa atin, kapag lumalapit tayo sa Diyos, nagumpisa tayo sa pagdedebosyon. Nakita natin tulad ng mga Israelita, ng mga nagdedebosyon, na ang paglapit sa Panginoong ito'y nakapagbibigay ng kagalingan, nakapagbibigay ng kaginhawahan, nakapagbibigay sa atin na maraming tulong. Initially, ganito yung ginagawa ng pagdedebosyon natin. Kaya naman tayo nainganyo, lumapit sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya naman tayo nainganyong magdebosyon dahil sa karanasan, sa mabubuting karanasan natin sa pagdarasal at paglapit sa ating Panginoong Jesus. Kaya nga po tayo nandito lahat. Tayo'y nagpapasalamat. At ito ay isang debosyon, isang commitment natin sa ating Panginoon na taon-taon tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap. Initially, ganito din yung karanasan ng mga alagad. Nung una nilang makita ang ating Panginoong Isus, nung siya'y nagpapagaling, nung siya ay bumuhay ng patay, nung yung mga may sakit ay nagkaroon ng kagalingan, ano yung kanilang first impression, pagkamangha. Andito ang Panginoon. Sino ba to? No? Na nasa aming gitna. No? Na nagpapagaling ng may sakit. Nagpapatawad ng kasalanan. Pagkamangha. No? At ito yung nagdala kay sa marami na patungo sa ating Panginoong Yesus. Yung debosyon na tinatawag natin. At doon din tayo dinadala. No? Ng ating Panginoon sa ating paglapit sa Kanya, yung ating pagkilala, yung ating pagdedebosyon, nagdadala sa atin palapit sa ating Panginoon. Pero hindi po natatapos ang lahat sa debosyon. Pagkatapos makilala natin ang ating Panginoon sa pagdedebosyon, no? Pagkatapos tayong mamangha sa Kanyang kabutihan, sa mga pabor na hinihiling natin at sa mga panalangin na nagkaroon ng kasagutan, hindi po natatapos ito sa debosyon. No? Yung ikalawa po, no, na tema ay translasyon. Dahil na-curious tayo, no, ano yung tendency? No? Lumapit? No? At ano yung nasasambit natin? Ibig pa naming malaman, sino ba tong si Jesus na ito? Gusto pa namin siyang makita. Kaya, no, from devotion, itong bagay na ito ay mapupunta doon sa translasyon. Yung translasyon po,
traditionally ginagawa, no, yung paglipat o pagdadala ng imahe ng mahal na pong Jesus Nazareno dito sa Quiapo na siya po nating ginagawa. At isa po iyong paglalakbay. No, kung papansin nyo, simula doon sa Quirino Grandstand, kaninang hating gabi, papunta dito sa Quiapo, ang mahal na pong Jesus Nazareno ay tutungo dito sa Quiapo. At isa pong paglalakbay ito. At itong paglalakbay na ito, hindi parating madali. Balikan po natin yung unang pagbasa. No? Ano yung nangyari doon sa aklat ng mga bilang? Nagrereklamo yung mga Israelita. Bakit? Pagkatapos silang palayain ng Diyos, yun lang muna, no? Pinalaya sila ng Diyos. Pero ano yung nangyari? Nung pinalaya sila, pagkatapos ng ilang sandali, malaya na sila ha, sa pagkaalipin, anong reklamo nila? Pinalaya mo ba kami? Inalis sa Ehipto, no, para mamatay dito sa ilang? Nakakalimutan na yung ginawang kabutihan ng Diyos sa kanila noon. At ganun din tayo. Kapag nakakaranas tayo ng mga suliranin at problema, ganyan din tayo. Ang hilig nating magreklamo. Pinabayaan na ako ng Diyos. Hindi na ako pinapansin. Hindi na pinakikinggan ng aking panalangin. No? Reklamo na ng reklamo. Nakakalimutan na yung mabuting nagawa ng Diyos na nailapit sa Kanya ng debosyon. Hindi po tayo dapat tumigil dito. Dahil nga isa itong paglalakbay, natural na merong mga dumating na pagsubok at suliranin, mga bagay na hindi natin nauunawaan, mga bagay na tumutulong sa atin sa ating purification process upang lahat ng mga bagay na hindi makadiyos matanggal at maiwan yung mga bagay na makadiyos at maglalapit sa atin sa Kanya. Kaya nga yung pakikilakbay natin kasama si Jesus ay pagtahak din sa landas ng bagong sarili. Parang yung ating binyag. Tinatalikuran natin yung bagay na masama sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga, kapag tunay tayong nagdedebosyon at tunay nating sinasamahan ang ating Pong Hesus, no, pumapasok tayo doon sa purification process. No? Unti-unti, sa paglapit natin at pagsama kay Jesus, nare-realize natin yung mga bagay na hindi makadiyos, dapat ko nang talikuran. Yung mga bagay na hindi makakatulong sa aking buhay pananampalataya, iiwasan ko na. Yung mga bad influences sa akin, no, iiwasan ko na. Tatalikuran ko na yung mga bagay na maaring maglayo sa atin sa Diyos. Hindi po pwedeng mabuhay yung dalawang yan sa ating sarili. Hindi pwedeng January 9, nandito tayo, nagsisimba, kasama tayo ng translasyon, pero kinabukasan, balik na naman sa dating mga maling gawi. Ibig sabihin yan, no, mga panatiko tayo. Hindi tayo talaga, wala talaga tayong tunay na debosyon. Hindi natin talaga tunay na sinama ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Kasi naiwan tayo doon sa mga pagkamangha, doon sa mga pisikal. Hindi tumimo sa ating puso yung ating debosyon na dapat nagdala sa atin sa pagsama kay Jesus at pagtalikod sa mga bagay na hindi nagdadala sa atin sa Kanya o mga bagay na hindi makadiyos. Kaya nga, no, hindi natin pwedeng i-justify yung mga mali nating ginagawa. Father, lahat naman kasi yan ang ginagawa. Mabuti nga po, nandito kami at nagdedebosyon sa mahal na pong Jesus Nazareno. Sabi ko nga po kanina, isa itong paglalakbay. Hindi isang araw na pinili mo ang Diyos, no, lahat na, tanggalin, lahat ng masama, iwasan. Pwede nating unti-untiin, no? Sa paglalakbay natin sa ating Panginoong Hesus, habang nakikinig tayo sa Kanya, Panginoon, ano bang nais mo sa aking buhay? No? Unti-unti, tanggalin natin yung mga bagay, no, na hindi maganda sa atin. Yung mga bagay na patuloy sa ating naglalayo sa Diyos. Upang maramdaman natin, no? Ito pala yung pakiramdam na ang Diyos lang ang inaasahan. Ito pala yung pakiramdam na
Kasama ko ang Diyos sa gitna ng aking paghihirap, sa gitna ng aking mga pinagdadaanan. Hindi ako nalulugmok dito. Bakit? Alam kong ang Diyos, hindi ako pinapabayaan. At paalala po niya ng krus. Ang imahe ng ating mahal na pong Isus Nazareno. Alam natin sa pakikipaglakbay natin sa Kanya, alam nating may Diyos na hindi nagpapabaya. Pagkatapos nating samaang si Jesus, makilala natin siya, ano yung sunod na mangyayari? Tayo'y ipinapadala sa isang misyon. Ikaw na nakaranas sa mahal na pong Isus Nazareno, sa kanyang kabutihan, hindi dapat tumigil sa'yo. Yung kabutihan na yan, dapat mo yung ibahagi. Diba? Kapag ka meron tayong, diba, naturally, kapag ka meron tayong ipinagbubunyi, pagka tayo'y masaya ng ginagawa natin, ibinabahagi natin sa iba yung kasiyahang iyan. Isinishare natin kasi gusto natin na magalak din yung mga tao na nasa paligid natin. Ganun din yung paglapit sa ating Panginoong Hesus, ang ating pagdidebosyon at pagsama sa Kanya. Tayo'y nagagalak sa Kanyang kabutihan. Marami tayong natutunan mula sa pagsama sa Kanya at pagdedebosyon. Ito yung mission natin ngayon. No? Ibahagi mo ngayon yan. I-share mo yung blessing na yan. Kasi hindi dapat sa'yo tumigil yung mga biyayang ipinagkaloob sa iyo. At tagumpay ang ating Panginoon kapag ka tayo ay nagiging instrumento ng Diyos upang makilala ng ating kapwa ang ating Panginoon. Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magandang paalala sa atin ito, yung ating ipinagdiriwang. Gusto mong makita si Jesus, magkaroon ka ng tunay na debosyon. Gusto mong makita si Jesus, samahan mo siya sa paglalakbay. Gusto mong makita si Jesus sa iyong buhay, no? Ibahagi mo ang misyong ito. Ang misyon ng ating Panginoong Hesus, ipadama ang kanyang pagmamahal. Alam na po yung attitude natin, sabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, ano daw yung ginawa ng ating Panginoon? Siya ay nagpakumbaba. Hindi po tayo perpekto. Pero alam nyo, kapag tayo nagpakumbaba, lahat ng mga bagay na masasama, lahat yan unti-unting mawawala sa atin. Ano ba yung mother of all sins? Pride. Lahat ng kasalanan nag-uugat sa pride. Pero how do you combat that pride? By humility. Tanggapin natin sa sarili natin, mga minamahal kong kapatid, na sa paglapit natin sa Panginoon, tayo mahina at kailangan natin ng pagliligtas. Kailangan na natin ng Diyos sa ating buhay. At kapag ka may marunong tayong magpasalamat, mga minamahal kong kapatid, sapat na sapat ang biyaya ng Diyos sa ating buhay. Pasalamatan po natin ang mahal na pong Hesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, ipahig natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika,
sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Hesus Nazareno ang ating mga kahilingan. Taglay ang matibay na pananampalataya sa kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik, damit na purpura at krus, ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak, sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din natin at ipanalangin ang lahat ng humiling ng ating panalangin, ang lahat ng nagpamisa at ang lahat ng kalalawas purgatorio. Manalangin tayo. Mahal na pong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak ng Diyos sa ipag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Poong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakati na kay alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo, Jesus.
Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalan, buhay na dalisay. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inialay, aming hiling pagpapalan, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kilugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap daw ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan, sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumasaway sa iyo, sa kahoy na krus siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa na mga anghel ng awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakilan ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos siyang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, ay magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at maling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po kami at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Bireng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng pusong niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala,
pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nabigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus, ang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapalat tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus mo ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad mo sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oo, Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal, sana'y pakinggan mo, nang mapawi na magpapaghirap ko. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin. Mahal mo, Jesus Nazareno. Buong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong hilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama. Kawalaan niyo po kaming umaasa. Oh, Jesus Nazareno, pagkabayan niyo naman at kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan
pabayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo, sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samukot na sana'y pakinggan mo, nang mapawi ng mga paghihirap mo. Buong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko, ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno. Pagkatapos po ng misa, ang pagwiwisik ng banal na tubig ay gagawin sa labas ng ating simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang mga kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Sama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasampa ka namin, pinipinto ka namin, aral mo aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,